Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos trending matapos diretsahang supalpalin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang media interview na nangyari sa Berlin kung saan nandun ngayon ang Pangulo para sa kanyang 3 days state visit. Sa katunayan, binati pa nga ni Pangulong Bongbong Marcos si PRRD sa kanyang birthday. Dito ka talaga bibilib kay PBBM mga kababayan kasi hindi talaga siya namimersonal. Ayan, wala talaga siyang hinanakit sa mga ibang tao kahit kabilaan ang pagbatikos sa kanya at kay First Lady Lisa Marcos. Sir, mag-birthday po si President Duterte sa March 28. Meron po ba kayong birthday wish or message for your predecessor, sir? Well, yes, we will of course wish him a happy birthday and many happy returns. Talaga naman, ayun ko sa ang mga Pilipino, ginagalang natin yung mga important occasions na ganyan. Matatanda ang muling tinira ni Digong si Pangulong Marcos sa prayer rally na naganap sa liwasang pambansa tungkol sa mainit na usapin sa Chacha. Ang puntarya talaga nila, ito. Yung term extension. Yung constitution, kung saan na siya nahialag, 1 term 6 years. Ngayon, gusto nilang tsa-tsa. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya. Gagawin. Basta panahon ng Marcos, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Samantala, nangako naman si PBBM na patuloy na ipagtatanggol niya ang teritoryo ng Pilipinas sa gitna ng panawagan ng China para sa mas mataas na kahandaan ng mga militar. Kaya naman mga kabayan, samahan niyo ako at sabay-sabay nating himayin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Merkoles na wala siyang personal na issue sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng mga tirada ng huling laban sa kanya. Sa panayam ng Philippine media sa sideline ng kanyang 3 araw sa pagbisita sa Germany, sinabi ni Pangulong Marcos na alam niya kung paano haharapin ang mga personal na issue, gayon din ang iba pang issue na may kaugnayan sa kanyang trabaho. Aniya ng Pangulo, so like I told you many times before, hindi ako namimersonal. Para sa akin, hindi naman madali pero nahihiwalay ko yung trabaho at saka yung personal. So I don't see a problem there. Ang bait talaga ng ating Pangulo dahil nagpaabot din siya ng pagbati sa kaarawan ng Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya na siyempre, babatiin namin siya ng isang maligayang kaarawan at maraming maliligayang pagbabalik. At talaga naman, that is, alam nyo naman tayong mga Pilipino, ginagaling natin yung mga very important occasion na mga ganyan. Good afternoon, Mr. President. Kailangan mo patayin yun. Sir, may we just get your reaction on the latest tirades of former President Duterte? He said that you are in favor of Chacha because you are pushing for term extension just like what your father did, late President Ferdinand Marcos Sr. And he also criticized your foreign travels. Ang sabi po niya, pasyal na lang daw po kayo ng pasyal. During the latest rally po sa Liwasang Bonifacio, sir. May we get you on that, sir? Ito yung schedule ko. Saan yung pasya? This is my schedule for today. Where's the paseo? Wala. You know, yung kasama ko dyan, kasama nyo doon, we don't pick pasya. Even in the places that I know where I've spent a lot of time with, hindi ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. And as to the other comments, confused kasi ako sa TPRRD, papalit eh. So I'll have to examine it further, read it kasi very quick ko lang narinig ng aming balita, kanyang mga remarks. So, tignan ko muna kung ano ba talaga yung sinabi niya para maintindihan ko dahil hindi ko talaga naintindihan. Kasi parang naiiba, bawat salita niya, iba eh. So, I will try to make sense of it. Sir, mag-birthday po si President Duterte sa March 28. Meron po ba kayong birthday wish or message for your predecessor, sir? Well, yes, we will of course wish him a happy birthday and many happy returns. At talaga namang, that is, ang mga Pilipino,
ginagalang natin ng mga very important occasions na ganyan. Like I told you before, that is, although there's an official greeting from the office of the president, there will also be a greeting that personal ko namang kilala si PRRD. So, like I told you many times before, hindi ako naman personal. Para sa akin, hindi naman madali, pero nahihiwalay ko yung trabaho ko at saka yung personal. So, I don't say about that. Thank you, sir. Ang puntarya talaga nila, ito. Yung term extension. Yang constitution kung saan na siya nahialal, 1 term, 6 years. Ngayon, gusto nilang tsa-tsa. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin. Basta panahon ng Marcos, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Wag na wag ninyong pumayag na mangyari. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro kung mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Samantala, nangako naman si PBBM na patuloy na ipagtatanggol ang teritoryo ng Pilipinas sa gitna ng panawagan ng China para sa mas mataas na kahandaan sa militar. Patuloy na gagawin ng Pilipinas ang kanyang makakaya upang ipagtanggol ang kanyang maritime territory sa gitna ng mga paglusob ng China sa West Philippine Sea. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag sa isang panayam sa media kasunod ng mga pahayag ni Chinese President Xi Jinping na hinihimok sa sandatang lakas nito na makipag-ugnayan para sa posibleng mga sigalot na sumiklab sa dagat. Sinabi ni Marcos na walang bago sa mga pahayag ni Xi na sinasabing ito ang pare-parehong patakaran ng China sa nakalipas na 2 o 3 taon. Aniya ng Pangulo, iyan ang ginagawa nila, tinukoy nila ang 10-dash line at para sa aming bahagi ay patuloy na ipagtatanggol kung anuman ang meron kami at kinikilala ng international na komunidad bilang aming teritoryong maritime. At dinagdag pa niya na bagaman hindi ito ang tuwirang sinabi ni Xi, hanggang ngayon ito ang matagal nang naging patakaran. Ang pahayag nito ng Chief Executive ay matapos kumpirmahin ng Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na si Secretary of State Antony Blinken ay makikipagtulong sa Pangulo sa March 19 upang pag-usapan ang mga usapin ng kooperasyon at seguridad. Pinapaigting ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa seguridad sa Estados Unidos, Japan, sa gitna ng kasalukuyang tensyon sa South China Sea, kung saan ang mga tauhan at mangingisda ng Philippine Coast Guard ay nahaharap sa patuloy na panggigipit mula sa pwersa ng pandagat ng China.